Welcome to Alpha Serye. Tuklasin ang mga kwento ng buhay at pag-ibig na puno ng kilig at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment para sa mas marami pang kwento. Pwede ka raw bang magpunta dito sa ospital? Tanong ni Erica. Dahil gusto kong makita ni Alex? Gustong kurutin ni Celine ang kanyang sarili upang masiguro kung totoo bang kausap niya si Erica o hindi lang niya namalayang nakatulog na pala uli siya at naulit ang panaginip niya. Gusto kang makita ni Kuya Alex? Anito. Katulad daw ng ipinagdadasal ng pamilya nito, nagkamalay si Alex. Wala naman daw itong iniinda sa katawan maliban sa pagod na pakiramdam na normal lang daw ayon sa mga doktor nito. May 5 araw rin itong nawala ng malay. Sabi na eh. Sigurado siyang mas masidhi ang pagnanais niyang makita ito ngayong gising na ito kaysa ang makita siya nito. Naikwento ko na kay Kuya yung nangyari sa'yo, dugtong ni Erica. Saka nasabi ko na rin sa kanya kung gaano ka ka-pretty. Kaya siguro gusto ka nang makita agad. Sinundan nito ng marahang tawa ang sinabi. Nahalata yata nito ang pag-aatubili niya. Kung busy ka today, hindi pa naman uuwi si Kuya. Under observation pa siya. Hindi ko lang alam kung kailan siya eksakto lalabas. Pupunta na ako riyan mamaya, sabi niya. Ayan, natutuwang sambit nito. Nagpaalam na ito. Magkahalong matinding tuwa at kaba ang nararamdaman niya. She prayed and thanked God that Alex was awake now. Aamin na ba siya ngayon? Dito at sa pamilya nito? O magpapalipas muna siya ng araw? Hindi ba pwedeng wag na lang siyang magsalita tungkol sa ginawa niya? Total ay, nabura naman niya yun at wala nang makakabasa roon. Lalo na at bibili na naman niya ang mga kaibigan niya na wag na magsalita tungkol sa bagay na yun. Was it really a big deal? Pero nakakahiya kung sa iba pa malalaman yun ni Alex o ng mga kamag-anak nito. Nagdesisyon siyang sasabihin na niya kay Alex ang kanyang ginawa. Pero hindi sa araw na yun. Hahayaan muna niyang magpalakas ito. Baka mamaya ay manghina at magkaroon ito ng sari-saring komplikasyon kapag narinig nito ang sasabihin niya. Habang naliligo, may isa pa siyang naalalang dapat problemahin sa pagpunta niya sa ospital mamaya. Ang damit na isusuot niya. Gusto niyang magmukhang kaakit-akit sa paningin ni Alex. Magtatagal pa raw ito sa ospital ng ilang araw. Pero kung maaari daw, ay gusto na siyang makita nito. Hindi siya naniniwalang interesado itong makita siya dahil may nabanggit dito na maganda siya. Sigurado siyang marami itong kilalang magagandang babae. May alam na ba ito tungkol sa kasalanan niya? May nagsabi na ba rito? May plano ba itong gawing totoo ang panaginip niya? Premonition ba ang panaginip niya sa magiging reaksyon nito sa kanya kapag nagkaharap sila? Bakit naman ito magiging interesadong makita siya agad kung hindi pa nito alam ang kasalanang nagawa niya rito? Nakakalimutan na ba niyang muntik na silang mamatay sa kamay ng iisang kriminal? Nakakalimutan na rin ba niyang siya ang dahilan kaya naaresto ang kriminal na yon? Hindi ba at napakalaking dahilan yon upang magka-interes ito sa kanya? Bigla ay nagsiguro siyang yun nga at wala nang ibang dahilan kaya gusto siyang makita agad nito. Kung papagalitan siya nito ay wala siyang magagawa. Pero paano kung gusto lang pala talaga siyang makita at makausap nito upang makapagpasalamat ito sa kanya at makita kung talagang maganda siya? E di ang saya. Kaiba sa panaginip ni Celine ang naratnan niya pagdating sa ospital. Maraming tao at gumagana ang elevator. Pagandang senyales, naisip niya. Mukhang nakatakda talagang mabaliktad ang panaginip niya. Hindi siya gumamit ng elevator. Mas pinili niyang maghagdan. Total ay nasa ika-4 na palapag lang ang silid ni Alex. Inisip niyang mababawasan ang kaba niya kung matatagdag ng kaunti ang katawan niya. Pagtapak niya sa pasilyo, makita agad niyang maraming tao sa labas ng kwarto ni Alex. Lahat ay anyong masaya. Ilan sa mga yun ay ninitian siya nang makitang makilala siya. At pagsilip niya sa loob ng kwarto, si Alex agad ang nakita niya. Nasa kama ito, nakasandal sa headboard. Otomatikong lumakas ang tibok ng puso niya.
Lumayo uli siya sa pinto. Pagsilip uli niya, nakita na niya si Erica. Umatras siya. Kumakbang palapit sa kanya si Erica. May malapad na ngiti sa mukha nito. Kanina ka pa niya itinatanong, bungad sa kanya nito, bago siya hinawakan sa kamay. Tara! Teka, sabi niya. Narinig niyang tumutunog ang cellphone niya sa loob ng bag niya. Inilabas niya yun. Sasagutin ko lang to. Pasok ka agad pagkatapos ha, ani Erica. Tumango siya bago lumayo ng kaunti sa pinto at sinagot ang tawag. Isang kasama niya sa trabaho ang tumatawag. Tinatanong kung kailan daw siya dadalaw kay Alex. Sinabi niyang nasa ospital na siya. Andaya raw niya. Nagpaliwanag siya na biglaan ang pagdalaw niya dahil nagkamalay na ito. Natuwa naman ito sa narinig. Siguruhin daw niyang sa susunod na pagdalaw niya kay Alex ay isasama na niya ito at ang iba pang kasama nilang interesadong makita ito. Pagkatapos ay nagpaalam na ito. Ibinalik niya ang cellphone sa loob ng bag niya. Kapag Juan ay muling sumilip sa loob ng kwarto, ang ulo lang niya ang inilitaw niya. Si Alex agad ang inapuhap ng kanyang tingin. Nang makita niya ito, nasalubong niya ang mga mata nito. Nakangiti ito habang nakatingin sila sa isa't isa. Siya ba ang initian nito? Nakita siguro siya nito nang salubungin siya ni Erica sa pinto at sinabing dumating. Umatras siya palayo ng pinto. Maya-maya ay sumulpot sa harap niya si Erica at niyaya uli siyang pumasok sa loob ng kwarto. Kiming sumunod siya rito. Ang mga mata ay nakaiwas sa direksyon ni Alex. Gayunman, sa sulok ng kanyang mga mata ay nakita niya nakatingin pa rin ito sa kanya. Nakangiti pa rin ito. Lahat ng tao sa kwarto ay nakatingin at nakangiti rin sa kanya. Kuya, nandito na yung hinahanap mo, si Celine. Anunsyo ni Erica nang nakatayo na sila sa tabi ng kama nito. Mababakas ang galak sa boses nito. Napansin niyang humpak pa rin ang mga pisngi ni Alex. Gayunman, may kislap na sa mga mata nito. Kinamayan siya nito. Thank you, wika nito. Mahigpit ang paghawak nito sa kamay niya. Malaki at magaspang ang kamay nito. Halos hindi na niya makita ang kamay niyang hawak nito. Ikaw yung kanina pa namin pinag-uusapan, sabi ni Erica. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Ano kaya ang pinag-uusapan ng mga ito tungkol sa kanya? Sabi namin dito kay Kuya Alex, kalalaking tao niya pero wala siyang nagawa ron sa bumaril sa kanya. Pero ikaw napabagsak at napaaresto mo pa. Nakainom kasi ko. Saka, pinigla niya ako. Nangingiting depensa ni Alex sa sarili. Ikaw ba? Hindi ba nakainom ng gabing yun? Pabirong tanong sa kanya ni Erica. Hindi ako umiinom, sagot niya. Hayaan niyo, mag-aaral na ako ng karate paglabas ko rito, ani Alex. Tinanong uli siya ng mga ito tungkol sa nangyari. Si Alex ay nakinig lang, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Hindi tuloy siya makatingin dito dahil lumulundag ang puso niya kapag nagtatama ang mga mata nila. Baka magkandabulol siya sa pagkikwento. Si Erica, kahit ilang beses na niya ritong naikwento ang nangyari, ay mataman pa rin nakikinig sa kanya at nakikisali sa usapan. I'm going to learn some martial arts like you, minsan ay sabi nito sa kanya. Marami raw katulad ni Billy ang nakakalat sa mga lansangan. Since she felt Alex and his immediate family need some privacy, she did not stay long inside the room. Pero kung siya ang masusunod, magbababad siya roon dahil naaliw siyang sulyap-sulyapan ito at naaliw siyang palagi itong nakatingin sa kanya. Naaliw rin siyang kausapin ng pamilya nito. Pero wala namang problema kung maging maikli ang pag-uusap nila. Tutal ay nakuha na niya ang cellphone number ni Alex. Hiningi rin ito ang number niya. Hindi pa rin niya nababanggit dito o sa kahit sinong miyembro ng pamilya nito ang tungkol sa munting kasalanan niya rito. Ang payo ng ilang kaibigan niya, kalimutan na lang daw niya yon, pero wala siyang balak gawin yon. Nagsisimula pa lang ang pagkakaibigan nila ni Alex at ng pamilya nito. Paglilihiman na niya ang mga ito. Parang hindi maganda yon.
Ang sabi ng doktor ni Alex, kailangan pa raw nito ng mahabang pahinga at wag na raw muna itong kausapin ng matagal. He did not need an unnecessary stress. Hindi sa sinasabi niyang matinding pagkabigla ang matatanggap nito kapag nagtapat siya rito at humingi ng paumanhin, pero maganda na yung nag-iingat. Sensitibo ang kasalukuyang sitwasyon nito. Naalala niya ang panaginip niya kung saan ay nagalit ito ng husto sa kanya at animo ay atakihin sa puso. Ngayong nakausap na niya si Alex, sigurado siyang hindi magkakatotoo ang panaginip niya. He was a certified Mr. Nice Guy. Kahit sa opisina ay si Alex ang laman ng isip ni Celine. Gusto niyang tawagan o i-text ito pero naisip niyang baka natutulog ito at magising niya. Bukas daw siguro ay pwede na ito makausap ng matagal. Kahit siguro maghapon at magdamag ay kaya niyang kausapin si Alex, lalo na kung kaharap ito, pero magiging masaya na rin siya kahit sa telepono lang sila mag-usap. Matagal din silang magkakaroon ng ugnayan dahil sa kaso. Sabay sila magsasampa ng demanda laban kay Billy at pinasasaya rin siya ng bagay na yun. It was weird. She almost became a victim of a heinous crime and she seemed happy about it. No one should be happy about a crime, frustrated or consummated, she jokingly reminded herself. Of course, she was not happy that Alex almost died or that she was almost abducted by a crazy man. She was just happy she met Alex, that was all. She received a call from him the next day while she was preparing to go to work. Binisita raw ito ng 2 pulis. They asked me the standard questions, he told her. Siniguro daw nito sa mga pulis na magsasampa ito ng demanda at hindi ito titigil hanggat hindi na ipakukulong ang kriminal na muntik ng pumatay rito. May nakikita siyang masidhing galit kay Alex tuwing mauungkat ang nangyari dito. Nagpapaalam na ito nang pigilan niya ito. May sasabihin sana ako sa'yo. May pag-atubiling sabi niya rito. Ano yun? Katulad sa panaginip niya, paudlot-udlot na isinalaysay niya rito ang mga nangyari. Sinimulan niya sa pagsalakay sa kanya ni Billy at sa pagkakakuha niya sa pitaka at sa mga IDs na inakala niya ay pag-aari ni Billy. Then her rapid-fire posting of everything that transpired in her accusation against the man whose picture was on the ID she snatched from the suspect. My head, my heart, my whole body was on fire that time, she told him. Binanggit din niya rito ang mga komentong natanggap niya sa blog niya kung saan ay minumura at kinamumuhian ito. Siyempre pa, hindi niya kinalimutang banggitin dito na agad din niyang nabura yun at napalitan ng artikulong nagpapaliwanag at nagpapaumanhin. Maaari nitong basahin yon kung gusto nito. Pagkatapos niya magsalaysay, ay pigil hiningang hinintay niya ang magiging reaksyon nito. Sisigawan ba siya nito? Mumurahin at pagkatapos ay babagsakan ng telepono? Magsisimula na ba ang wakas ng kanilang pagkakaibigan? It's okay, wala yun, malumanay na sabi nito. Dinama talaga niya ang tono ng boses nito. Hindi ito sarkastiko. Bukal sa loob nito ang sinabi nito. Hindi napipilitan. Ikinatuwa niya yun ng labis. Naiintindihan daw nito ang nararamdaman niya ng gabing yun. She was traumatized and stressed out. Who would expect her to think straight? Isa pa, galing sa bulsa ni Billy ang pitaka, kaya natural lang daw na isipin niyang pagmamay-ari iyon ni Billy. Lalo na at hindi naman daw niya nakita ang mukha nito. At least I made it to the internet, biro nito. Pag may nag-google ng pangalan ko, malilitaw na search result. Natawa siya. Nadagdagan ang paghanga niya rito. Hindi lang pala ito gwapo, maunawain pa, at may sense of humor. Nagpaalam na ito. May pumasok daw na doktor sa kwarto nito. Kumpleto na ang araw niya. She sent him a get well soon text message while she was on her way to the office. He responded with a thank you message and that made her day more complete. Pagkalipas ng 2 araw ay lumabas na ng ospital si Alex.
11 ng umaga nito nilisa ng ospital. At mag-aalas 11 ng gabi ay nakatanggap si Celine ng tawag mula rito sa cellphone niya. "Nasaan ka?" tanong nito. "Nasa bahay lang, wala akong pasok." Sagot niya. "Call center agent ka, di ba?" "Oo." "Stressful daw ang trabahong yan?" "Medyo," sabi niya. "Puyat, kakatuwang oras ng trabaho at pasaway ng mga callers, pero sanayan lang yun." "Sanay ka na?" "Hindi pa." Sinundan niya ng tawa ang sinabi. "I'm reading your blog right now." "Bakit? Ayaw mo?" "Hindi naman. Nice articles. Some are funny, some are insightful." "Thank you." "Nabasa mo na yung apology ko?" "Yeah, accepted. I wrote it on the comment section." "Namatayan ka pala ng aso?" tanong niya. "Oo," sagot niya. Her pet dog, a Labrador Retriever named Paris, died 4 months ago because of an illness. She sadly wrote about it in her blog. Marami pa itong itinanong tungkol sa alaga niyang aso. Kung kailan niya ito inilagaan, kung saan galing, at kung talagang mahilig siya sa aso. Lahat ng tanong nito ay masayang sinagot niya. "Nag-break pala kayo ng boyfriend mo 6 months ago. Nabasa mo rin yun?" Anya, pinipigil ang matawa. "Pinabasa ko lahat ng nakasulat dito. Hindi pa naman karamihan ang post mo rito." Anito. "Bakit kayo nag-break?" Kung ibang tao ang nagtanong, tatanggi siyang sagutin yun dahil personal yun. "Ako ang nakipag-break," sabi niya. "Bakit? Wala ba yan sa blog?" "Wala eh," tugon nito. Ang isinulat lang daw niya ay yung pakiramdam niya na parang nakalaya sa matagal na pagkakahawla ng isang silosong pero palikerong nobyo. Isang lalaking basta nakakita ng pagkakataong lokohin ng nobyo niya ay susunggaban. Hindi niya talaga maiintindihan kung paano siya nakatagal ng 1 taon kay Richie, ang dating nobyo niya. Hindi naman siya masokista. Richie was a terrible boyfriend. Hindi pa sila nakapagdiriwang ng unang buwang anibersaryo bilang magnobyo ay nadiskubre niyang may iba itong nililigawan. Kaibigan pa niya ang babae. She immediately broke up with him, pero nagmakaawa itong magkabalikan sila. Hindi raw ito seryoso sa babaeng nililigawan nito. Nagpapakita lang daw yun ng motibo rito kaya nito pinapatulan. Pinatawad naman niya ito, pero patuloy siyang nakakarinig ng mga balitang dumidiskarte pa rin ito sa ibang babae. Hindi nga lang niya makumpirma kaya wala siyang magawang aksyon. Mahusay magsinungaling si Richie. Tila palaging totoo ang sinasabi. If he were a salesman, he would be a millionaire by now. The final straw came when Richie confronted one of her male friends. Pinagbintangan ito ni Richie na naniligaw sa kanya, kaya sinugod at sinuntok nito. Babaero si Richie, pero ubod ng seloso. She immediately broke up with him after that incident. "Over my dead body," pagsasalita niya ng tapos sa mga kaibigan niya, nang sabihin sa kanya ng mga itong baka mabalitaan na lang ng mga ito na nagkabalikan na sila ni Richie. Hanggang ngayon ay ginagawa ni Richie ang lahat upang magkabalikan sila. He would always flood her with text messages and would call her often. It irritated her. Tawag ito ng tawag kahit kadalasan ay hindi niya ito sinasagot. Nagpapadala rin ito ng regalo sa opisina at sa bahay nila. Pero mas may pag-asa pang matuyo ang Pacific Ocean kesa ang makipagbalikan siya rito. Kamakailan lang, 1 linggo pa lang yata ang nakararaan, ay nakita niya itong may kaakbay na maputing babae sa loob ng isang mall. Richie was a freak of nature. Nang magpamudmod yata sa mundo ng bilib sa sarili, nasa unahan ito ng pila at may daladalang malaking batya. Halos 2 oras silang nag-usap ni Alex. Half of it was spent talking about her blog site.
Ang kalahati ay naubos sa kakatanong nito tungkol sa kanya, sa pamilya niya at sa trabaho niya. Halatang-halatang gusto siyang kilalanin nito ng husto. Nakita ni Celine na palapit sa pwesto niya ang kaopisina niyang si Rina. May malapad na ngiti sa mukha nito. Bakit hindi? Paano ay may dala itong sa tingin niya ay mahigit sa 3 dosenang pulang rosas. Ang alam niya ay wala itong nobyo ngayon, kaya pihadong isang manliligaw ang nagpadala ng mga bulaklak nito. Ang labis na nagpapalito sa kanya ay kung bakit hindi na lang siya tinawag nito para siya ang magtungo sa pwesto nito. She would gladly ogle at the roses, her favorite flowers. Napapalingon din dito ang iba pa nilang kasama sa trabaho. "Sa'yo yan, Rina?" tanong ng isang kasama nila. "Of course," sagot nito. "Saan mo yan binili?" tanong ng isa pang kasamahan nila. "Gusto mong ipakain ko sa'yo lahat to?" Tila galit na sabi ni Rina. Nagkatawanan ng ibang katrabaho nila. Ipinatong niya sa ibabaw ng mesa niya ang mga bulaklak. Muntik nang malaglag ang mga yon dahil halos hindi magkasya sa maliit na mesa niya. "Kailangan pa bang dalhin dito yan para ipagyabang lang?" Biro niya rito. "Ibibigay ko na lang sa'yo yan," anito. "Bakit? Galing sa ex mo kaya ayaw mong tanggapin?" Alam niyang hindi rin maganda naging paghiwalay nito at ng dating nobyo nito. "Hindi yan galing sa ex ko, kundi galing sa future mo." "Future na ano?" "Boyfriend." Hindi pa rin niya ito nasakyan. "Ibalik mo na yan sa mesa mo at baka mahingi ko pa sa'yo yan." "Hihingiin mo pa, binibigay ko na nga sa'yo." "Gusto mo bang magtampo sa'yo ang nabigay niyan?" "Galing yan kay Alex," sabi nito. "Alex?" Gulat na tanong niya. "Alex, the former ICU man?" Anya nito. Napanganga siya. "Hindi nga." "Talaga nga." Diin nito. Pinasa niya ang tarhetang kasama ng mga bulaklak. Galing nga kay Alex ang pumpon ng mga bulaklak at parang nga iyon sa kanya. Simple lang ang nakasulat sa tarheta. "To a nice and wonderful lady. Stay happy, safe, and pretty." Pero sapat na yun upang tila lumutang ang pakiramdam niya. Please like, subscribe, notify,